Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Ako naman si Angie Dakis, nag-iimbita sa inyo na tayo po'y magsama-sama sa isa na namang presentasyon ng palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Inihahatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise, ang exclusive distributor sa buong Pilipinas ng ating MRI Ionic Concentrated Mineral Drops. Ang Ionic ay produkto ng Mineral Resources International galing po sa Ogden, Utah, USA. Ito po ang mineral drops na meron ng 50 anyos, 50 years na record ng kanila pong kumpanya o ng kumpanya ng MRI sa Estados Unidos de America. Narito naman ang mga topics na ating bibigyang atensyon ngayong araw. Sa ating WhatsApp Water Doc, antabayanan ang paliwanag ni Dr. Ren Paraga hinggil sa topic ng infertility o ang kawalan ng kakayahan ng isang mag-asawa na mabuntis ang babae. Alamin ang mga organs of reproduction na apektado kaya nangyayari ang ganitong kondisyon. Sa Don't Panic, It's Ionic. Tatalakayin naman natin ang deklarasyon ng isang international doctor sa makabagong panahon hinggil sa importanteng role ng tubig at mga mineral sa kalusugan ng isang tao. Sa ating testimonial, pakinggan naman ang pagpapatotoo ng isang misis na maraming taon na nagtiis sa kanyang chronic gastritis na natulungan ng concept ng tubig at mga mineral. Yan ang mga headlines ng mga topic na bibigyan atensyon ngayong umaga sa ating mga kababayan. Kaya naman, tutok lang po kayo. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa tubig at mga mineral, bumisita sa aming tanggapan sa 3rd floor in front of the elevator, Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Text or call 0998-574-3470. Patuloy kayong nakikinig sa palatuntunang Tubig at Mga Mineral sa mga kababayan natin. Magandang araw po saan mang panig ng Pilipinas kayo ngayon. Ano man ang inyong ginagawa, huwag kakalimutan na uminom ng sapat na tubig. Ayan, napakatindi, napaka-importante po ang pangailangan ng tubig sa ating katawan na tag-ulan man, tag-init o taglamig. Kahit anong panahon, ang ating katawan ay nananatiling 70% water. Ano man ang temperatura ng paligid, 70% water pa rin tayo. Kaya po huwag kakalimutan na uminom ng sapat na tubig at pagdating po sa sinabing sapat, iba-iba ang 70% ng bawat tao. Kaya iba-iba rin po ang ating pong water requirement. So paano po malalaman kung sapat ang tubig na yung iniinom? Yan po ay sa measurement na 50 ml per kilo per day. Ang aming imbitasyon sa inyo to avail the book written by our very own water doc, yung The Number 1 Reason Why You're Sick, The Simplest Solution to Healing Yourself. Yan pong libro na yan ay available sa lahat ng mga tanggapan ng Ver1 Rev Enterprise sa buong Pilipinas sa kung papaano yung tamang hydration ng inyong pamilya at maiintindihan nyo na rin yung ating pong concept ng tubig at mga mineral. Okay, so sa mga oras na ito mga kaibigan, ating bibigyan daan ang ating WhatsApp Water Doc segment. Dito po sa topic ngayong araw, medyo SPG tayo, pero maraming mga pamilya o mag-asawa ang meron pa rin concern hanggang ngayon hinggil po sa infertility. Ito po yung kawalan ng kakayahan ng isang mag-asawa na mag-reproduce. Na magkaroon ng kanilang offspring, magkaanak, ika nga. So pag-uusapan po natin ngayon, paano nga ba nangyayari ang naturang kondisyon na anong mga organs of reproductive system ng katawan ng isang babae ang nagkakaroon po ng ganitong problema. Kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mabuntis. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Pero syempre bago yan, ang aming imbitasyon sa inyo to follow us on Facebook, Ionic CMD Philippines, at sa ating pong YouTube channel, ganun din. Don't forget to subscribe nang sa gayon ay updated kayo ng mga videos, mga testimonials at maging ang program natin. You can listen to me anytime, anywhere sa ating pong YouTube channel, Ionic CMD Philippines, para po mas lalo nyong maintindihan ang ating concept.
kausap. And syempre, pwede pong mag-text sa number na 0917-770-7925 at sa 0999-788-7512. At ngayon naman, narito na ang ating WhatsApp Water Doc segment, ang ating naging pagkipag-ugnayan kay Doc Ren Paragas sa topic na infertility. Narito ang part 1. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po ang palatuntunan tubig at mga minerales. Kasama ko po si Dr. Renato Paragas, ang Medical Director ng Ver1 Rev Enterprise. Ngayong araw, tatalakayin po natin ang kondisyon na infertility. Alam niyo po ba na ang infertility na ang kawalan ng kakayahan ng mag-asawa na magbuntis sa kabila ng pagkakaroon ng regular na unprotected sex. Kaya ngayong araw, alamin natin kay Doc Ren, bakit po ba Doc, sa kabila ng ating makabagong teknolohiya sa medisina, marami pa rin ang mga kaso ng infertility? According to sa mga researchers, ang sabi po nila is that nutrition plays a very vital role pagdating po sa fertility ng isang tao. When you say individual is infertile, kung sa babae, maaaring affected area po ay yung ovaries, pwede din yung mattress din. Kasi ito po yung tinatawag natin na organs of reproduction. Siyempre, yung ovary, siya po yung nagpo-produce ng eggs. And para makabuo ng baby, dapat ang egg would meet the sperm for fertilization. So, kung wala po yung egg, hindi po mabubuo yung zygote na yon o yung fertilized egg. Ngayon, another problem sa mga kababaihan is yung condition ng mattress. Siyempre, yung pinaka-lining is important para dun sa implantation of the fertilized egg. And dito po, hormones, they play a very, very important role. Kasi ang mattress ng kababaihan, para po yan lupa dun sa bukid, di ba? Kung hindi gaano fertile yung soil, definitely yung mga products niyan ay hindi sagana. Pero kung fertile ang soil, you would see that yung farmers nag-i-enjoy sila dahil napakadami po ang kanilang ani. So, napakahalaga din yung preparation ng lining ng mattress for fertilization to take place. At dito po, the hormones like estrogen, they would play a vital role po dyan. Now, we are all aware that ang hormones po, they are being produced by proteins and they also need some enzymes for that to happen. Ngayon, study shows that minerals are the nutrients that would activate itong mga enzymes na ito. So, another study indicated that kung ang tao po ay kulang sa minerals and this deficiency will be passed on to the succeeding generations, on the third or the fourth generation, baog daw yung generation na yan. So, kung gusto nyong tuloy-tuloy na dumami ang inyong lahi, make sure that you are properly taking a mineral nutrient. Kung hindi, mauubusan ang lahi nyo and you will be called an endangered species. Ibig mo sabihin, Doc, kung noong mga panahon ang mag-asawa nagkakaroon ng 10 anak, 11 anak, siyam, mababa ng 6, ngayon 1, 2, ito ba ay sintomas na talagang mineral deficient na ang ating kapaligiran? For your information, Ma'am Angie, itong mineral deficiency has been a problem that has been tackled dating back 1936. Okay? Which is about 80 years ago, di ba? So, that is more or less 2 generations na, di ba? Kung yung buhay ng tao at maximum ay umaabot ng 75 sa panahon na ito, that will be already 2 generations. So, the problem with mineral deficiency, ito po ay lumalala. It's because of yung nagiging lifestyle ng mga tao. People today, they tend to shy away from real foods, di ba? Ayaw nila yung sariwang gulay, ayaw nila yung mga sariwang prutas, ayaw nila yung mga sariwang karne. Ang kinikater nila because of this fast-paced life. Gusto nila puro instant, puro processed, puro refined, di ba? Mina-microwave lang, in 2-3 minutes, meron silang pagkain. Now, ito po mga pagkain na nabanggit ko sa inyo, wala pong laman na minerals. Aside from that, yung paborito nila mga iniinom, which are oftentimes laden with caffeine. And we know that caffeine stimulates the kidneys at siya po ay
ay nagtatapon ng maraming minerals palabas sa ating katawan. So, for this, kailangan baguhin talaga ang lifestyle para makakuroon po sila ng better chance to be very fertile. Now, on the side naman ng mga males, usually, it is the quantity and quality of sperms na pinuproduce ng kanilang testicles na nakaka-affect ng infertility. Diba? Dapat quality. And ang tao daw, ang lalaki, para makabuntis, hindi dapat bababa ng 20 million sperms for every ml. Kaya sabi nila, ang tao daw pag ipinanganak, you are already a champion, di ba? Kasi out of yung 100 million sperms, ikaw yung panalo, di ba? Ikaw yung nakabuo. So, right from the start of life, it is already a very, very tedious race to be a champion. So, pagdating po sa sperm, about 90% of yung sperm is zinc. Kaya usually, kung merong problema ang sperm quality and count, ina-advise natin yung male not only take mga various minerals but specifically zinc kasi ito po yung tutulong sa kanila. Well, ang erectile dysfunction is a different story, ano? Siyempre, kung wala siyang erection, wala din siyang ejaculation. But as far as erection naman is concerned, hindi po ito, although minerals deficiency would play a role, but the most important thing po dito is yung being properly hydrated. Pero Doc, ayon po sa mga artikulo, ang sinasabi ng dahilan ng infertility yung edad, paninigarilyo, alcohol consumption. Sa mga babae ito yung pagiging obese at iba pang eating disorder at pagiging vegan. Walang nabanggit, Doc, dun sa mga tinalakay nyo. Bakit po kaya? Pag dinidiscuss ko tungkol sa health, Ma'am Angie, I always discuss on two aspects. Ang una po is yung kakulangan ng sustansya sa katawan. Pangalawa po ay yung presence of toxins in the body. Now, ito po yung two factors that will affect your health. Siyempre, paano naman mapuproduce itong mga cells na ating katawan kung kulang po tayo ng sustansya? Now, yung nabanggit nyo, like smoking, alcohol, di ba? Ito po ay mga toxins na ini-introduce sa ating katawan. Actually, meron pong study na alcoholism will really affect yung productivity, yung fertility ng isang male, di ba? Kaya sabi nga namin, when I was also a resident sa isang hospital, meron kasi isang orthopedic surgeon dyan na hindi talaga niya mabuntis-buntis ang kanyang asawa. Kasi ang kanyang talagang bisyo is alcohol. Actually, alcoholic na siya eh. At sabi nga namin, hanggang hindi niya alisin yung bisyo na yan, maaaring hindi siya makakabuo. And hanggang umalis kami ng hospital talaga, hindi siya nakabuo. Diba? So, for you to make yourselves healthy, practice health, diba? Good lifestyle. Hindi yung kung ano-ano. Ayun. So, mga kaibigan, sa ating pagpapatuloy ng ating palatuntunan tubig at mga mineral, ating pong tatalakayin ano ba yung mga prosesong ginagamit ni Dr. Renato Paragas para matulungan ang mga mag-asawang may problema sa infertility or impotency. Yan po sa pagpapatuloy ng palatuntunan tubig at mga mineral. Ayan, so tutukan nyo sa mga susunod na bahagi ng ating programa, no? Na presentasyon ng ating programa, yung part 2. Kung paano naman pwede pong makatulong ang concept ng tubig at mga mineral sa mga tao, sa mag-asawang merong problema sa infertility. Ayan. Bueno, pero kung gusto nyo ng mauna, bumisita na po sa aming mga tanggapan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas kayo po ay matuturuan sa pamagitan ng mga libreng health seminar. Gayon din yung mga check-up ng mismong water dock sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ang aming main office ay nasa Unit 5B, 3rd floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City, sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa NCR naman sa Unit 2012, 2nd level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. At sa Cebu, ang main address ng ating office ay nasa ground floor, DG3 Building 72N, Escario Street, Capital Site, Cebu City. At sa Davao, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. At syempre sa lahat po ng mga authorized product distribution outlets and centers sa buong bansa.
Pwede po kayong mag-text sa ating text line na ina-announce sa program. Gayon din mag-chat sa messenger na ating Facebook account, Ionic CMD Philippines, para po ma-refer kayo sa pinakamalapit na outlet or centers natin sa inyong lugar. Sa mga oras na ito, dumako naman tayo sa ating pong Don't Panic, It's Ionic segment. Napakarami ng mga doktor ang madalas po nating na quote sa loob ng programa para lang mas lalo pa nating mapailiwanag sa inyo kung gaano talaga ang pangangailangan ng katawan natin sa tubig at mga mineral. Kasama dyan sila Dr. Antoine Bichamp, sila Dr. Feridun Batman-Helij. Si Dr. Feridun Batman-Helij, he's the Iranian doctor na 21 years pinag-aralan kung gaano kaimportante ang tubig sa ating katawan. Sila Dr. Caroline Dean, sila Dr. Gary Prystad, at napakaraming iba pang mga doktor. Pero ngayong araw, meron pang isa na naman na kilalang personality when it comes to pangangalaga ng katawan. Ito pong si Russell Mariani, MA. At siya po ang Director, Client Education Services, the Center for Functional Nutrition. Ayan. So, tiningnan ko sa kanyang website. Meron palang sariling website ito si Dr. Russell Mariani, kung saan meron siyang tinayo itong Healing Digestive Illnesses, the root cause for diseases. Meron siya napakagandang post sa FB account ng ating Waterdoc. At siguro napakagandang ma-share din natin to sa ating pong mga tagapakinig ngayon. So ano po ang sabi ni Russell Mariani? Sabi niya, clearly, there exists no more powerful medicine on earth than simple water and salt. Clearly, the easiest thing each one of us can do every single day to ensure highest quality health inside our own bodies is to maintain proper hydration levels within the cells, organs, and systems. By drinking the correct amounts of water with salt, in the hierarchy of effective health solutions, nothing is more important than water with salt. The water cure is health solution number 1. So yan po yung napaka-enlightening at na ipinahayag nitong si Russell Mariani. Isa po siyang MA, Master's graduate po ito. At tinitingnan ko nga yung kanyang website, Healing Digestive Illnesses. Kung makikita niyo, di ba, napaka-importante pala. Sabi niya, malinaw. Wala na daw iba pang kundi ang napaka-simple na tubig at salt. Now, minerals are salt. Okay? Kung nasalita ilang pong beses inulit sa ating pong Biblia at yung salt. Okay? So, yun po yung mga mineral. Proper hydration sa ating pong mga cells, sa ating mga organs, at sa buong sistema ng ating katawan. Talagang itutulong nito para po masolusyonan, epektibong masolusyonan ang ating pong mga health concerns. This is an effective health solution. Sabi niya pa, nothing is more important than water with salt. Okay? So, hindi lang basta tubig. Kaya merong iba nagsasabi, hindi na ako mag-ionic kasi ano pa yan tawag dito, magastos pa yan, mahal pa yan, samantalang tubig, yun na lang. Hindi po. Dapat siya po ay meron siyang sapat na mineral. Now, merong mga sinasabi, yun na lang tayong mga sea salt o kaya yung mga Himalayan salt o iba pa man na klase po ng preparations, kahit nga yung rock salt na atin pong ginagamit. Ano po ba yung pagkakaiba ng mga salts? Pagdating po sa sea salt, usually, ang kanila pong mineral is about 40. Yung minerals na meron dyan. Ito po yung tinatawag natin unpolished. Kumbaga sa sugar, meron tayong unpolished rice, meron tayong unrefined sugar, meron din po tayong unpolished na salt. So pagdating po sa sea salt, usually, depende po sa amount ng mineral na nandoon, the most is about 40. Okay? Pero ang sabi po ni Dr. Gary Prystad, at ng marami pang mga doktor na atin na pong na-mention sa program, ang katawan natin is kailangan at least 60 minerals. And maliban pa dito, hindi tayo pwedeng uminom
o kumain ng pagkain na sobrang dami naman yung tinatawag nating salt. Kasi yun nga di ba? Pwedeng mag-cause din siya kung susobra, pwede rin mag-cause siya ng ibang mga diseases sa body natin. Kasi everything that is sobra, ay pwede pong mag-cause ng problema sa loob ng ating katawan. So ano po yung ating ginagamit? Ano ang pagkakaiba? Ano ang kagandahan ng ionic? Lagi kong pong sinasabi sa inyo, ang ating pong ionic ay 99.9% sodium remove. Okay? Inalis na po yung sodium na nagko-cause ng saltiness, quote and unquote, dun sa ating pong minerals, dun sa ating pong brine galing sa Great Salt Lake. So ang natira na lang po dun yung kaya na lang dalhin ng ating katawan. Malinaw lang na nasabi dito na talagang malaki ang maitutulong ng tubig at mineral. Hindi lang si Dr. Renato Paragas ang ating water doc ang nagsabi niyan, kundi maging ang napakarami pang mga eksperto sa buong mundo. At syempre, sabi nga po natin, bakit napaka-superior yung ating MRI Ionic CMD? Dahilan po sa ito ay nature's made. Mga minerals niyang ating pong MRI Ionic CMD. So, yung mga post na ganito, pwede nyo pong makita sa aming Facebook account, Ionic CMD Philippines, at iba pa, para po mas lalo nyo pang maintindihan ang kahalagahan ng tubig at mineral sa ating katawan. Samantala, sa mga oras na ito, ipapakinggan naman natin ang testimonya ng isa pong misis na matagal na nagtiis ng kanyang chronic gastritis. Pakinggan natin ang pahayag ni Ma'am Yolanda Mendoza. Ako po si Yolanda Mendoza, 54 taong gulang. Ang sakit ko po dati, chronic gastritis. Sobrang sakit po sa tiyan. Minsan po pag inaatake ako, nauupo na lang ako sa gilid. Iniipit ko siya, kahit gabi sumasakit siya. Ngayon po, nagpa-check up ako. Nag-endoscopy, colonoscopy ako. Ang finding po is chronic gastritis. Pigresitahan po ako ng doktor, 6 na klaseng gamot. Sa lang po yan, sa umaga. Tapos 6 naman sa tanghali, 6 naman sa gabi. Ang mahal-mahal kasi may antibiotic, iba-ibang klaseng gamot po. Pakiramdam ko po, mas lalong sumakit yung tiyan ko kasi yung acid siguro yun ng gamot. Hindi kaya ng tiyan ko. Yun po itinigil ko. Imbis na yung resita sa akin dapat is 6 months. Uminom lang po ako ng mga 2 weeks kasi nga po hindi ko kaya yung sakit. Parang ng gamot. Yun po, pumunta din po ako sa isang wellness center. Yun po, may resita naman sa akin, may pinainom na gamot. Medyo okay naman po, kaso po hindi masyadong gumaling. Yun po, isang araw, naglakad-lakad po ako sa SM. Siyempre po, nagpray ako kay ina na Piña Francia na sa isip ko kung ano ang dapat kong gawin. Yun po, nakilala ko si Ma'am Angie na nagbibinta ng Ionic. Naalala ko po dati kasi nag-take na din ako ng Ionic. Tapos po, mali lang po yung dosage. Gusto ko po sana tama. Kaya po nakiusap ako kay Ma'am Angie na turuan ako kung paano. Yun po, awa ng Diyos. Nag-take na po ako ng CMD. Within 2 weeks po, naramdaman ko agad yung pagbabago sa sakit ko. Hanggang ngayon na po, tuloy-tuloy na ako. Magti 3 years na akong umiinom ng Ionic. Ang problema ko na po ngayon, malakas na akong kumain, tumaba na po ako. Tapos po, bumigat na ako. Dati po, nag-start ako. So, ano po yung una mong naramdaman nung i-take mo yung Ionic? Sa lang po, first ko pong paggamit, medyo talagang may naramdaman po akong maganda sa pakiramdam ko sa tiyan ko. Tapos sa loob ng 1 linggo, talaga pong maganda na yung pakiramdam ko. Kaya po tinuloy-tuloy ko na. Ilang patak po yung una mong sinimulan at paano mo po yung sinunod? Yung yung una po, 10. Tapos sa unang baso po, di ba po 2 baso yan sa morning. Kaya 10, nasa 10 drops 4 times a day. Tapos po, yung sinunod ko po yung yung nasa papel po na binigay nila sa akin. Medyo po, siyempre, pataas ng pataas. Tapos yung magaling na po ako, bumaba na ulit yung pag-take ko. Ngayon po, nasa maintenance na lang po ako. 10 na lang po. Pwede pong paki-describe yung pakiramdam na isang taong may chronic
chronic gastritis? Sobra pong sakit, Ma'am Angie, ng tiyan. Tapos po yung ng bibig ko dyan po baga sa may pisngi, parang nagtutubig siya. Tapos po may nagdidighay. May po parang mga bula na maliliit. Dura lang po ako ng dura kasi po mapait yung lumalabas na laway. Ano po yung mga test na ginawa sa inyo para ma-confirm na ito nga yung sakit nyo, yung chronic gastritis? Yun nga po, nagpa-endoscopy tapos colonoscopy po ako sa isang doktor po dito sa isang hospital dito sa Naga. Oo, so ito po yung finding. Ano po yung mga binigay sa inyong mga gamot kung meron man? At ilan po yun? Hindi ko na po matandaan, Ma'am Angie, kasi may antibiotic. Hindi ko na matandaan. Basta yun, 6 sa umaga, 6 sa tanghali, 6 sa gabi. Medyo hindi po maganda sa pakiramdam kung pag-inom ko ng gamot. So magkano po ang ginagastos nyo noon nung mga panahon na gumagamit po kayo ng synthetic medicine? Kung bibili pa ako, Ma'am Angie, ng yung mga gamot na branded, mahal po. Nasa more than 1,000, mga 1,800 a week. Tapos po, ginawa ko po, kasi mahirap din po kami, bumili ako sa generics, yun po 1,000 plus din po. Pero medyo mura na, compare mo doon sa branded. So ilang buwan mo po yung ginamit? Dapat po 6 months. Uminom lang po ako ng 2 weeks, kasi nga po, hindi maganda sa pakiramdam ko. Gaano katagal na po yung sakit mo na ito? Siguro, Ma'am Angie, mga nasa 5 years na. Pero parang habang tumatagal, parang lumalala yung pakiramdam ko. So, on 5 years, on the 5th year, kayo pumunta sa tanggapan namin? Opo. So, ngayon po, gaano katagal ka na gumagamit ng Ionic? Magti 3 years na po ako ngayong January. So, kumusta naman po ang inyong kalagayan? Okay na po ako. Ang problema ko ngayon, malakas na akong kumain. Tumataba na ako. Wala na kayong nararamdaman kahit na anong sintomas ng inyong chronic gastritis? Wala na po. Minsan lang po, pag nasusobrahan siguro akong kain, yun. Masakit ba nilang tiyan ko? So, magkano na lang po ang ginagastos niyo ngayon tuwing linggo, gaya kung ikukumpara mo ng dati? Dahil ngayon na lang ako, maintenance na lang, nasa 935 na lang. Yun po. Yung isang bote ng 60 Opo, ml? 60 ml po. Yun na lang ginagamit Yun mo? na lang po. So, ano po ang masasabi nyo ngayon at eto nga, kayo po ay wala na nung inyong karamdaman na ito? Ay nako po, Ma'am Angie. Sobra pong pasasalamat ko sa Ionic kasi po nawala na yung nararamdaman ko, nabawasan yung gastos, imbis na pambili ng gamot, sa pagkain na lang. Yun, tumataba naman ako. So, mensahe mo po sa mga tagapakinig natin ngayon sa, bilang isa sa mga natulungan na ng concept ng tubig at mga mineral. Opo. Sa sa mga hindi pa nagtatry ng Ionic, mag-try na po kayo. Alam ko po na pag hindi pa kayo gumagamit niyan, medyo hindi po kayo basta-basta gagamit kasi nga hindi nyo pa natatry. Pero po once na natry nyo na, mararamdaman nyo po agad ang kagalingan nyo sa katawan. Pati nga po pala pag-ihi ko noon nagkakaproblema din. Pero po ngayon awa ng Diyos, normal na. Paki-describe po. Yung pag-ihi ko po, medyo nahihirapan ako. Tapos po, minsan, may panahon na, halimbawa, nakasakay na po ako sa jeep. Siyempre po, pag naiihi ka, medyo pipigil mo ng kaunti kasi wala ka pa sa bahay. Pagdating ko po niyan sa bahay, pag upo ko, hindi po siya makalabas agad-agad. Medyo matagal bago Sakit. siya lumabas. Yun po. Tapos po, lumabas naman yan, medyo sa last ng medyo patapos ka na, masakit siya. Tapos may lumalabas siya, paunti-unti na lang. Yun pa po, isa pa po yun sa napagaling ng Ionic sa akin. Gano'ng katagal nyo naman po tiniis? Matagal na po yun, Ma'am Angie. Siguro mga 5 years din po. Ay, grabing pasasalamat ka po sa Ionic. Kasi po nakilala ko yung Ionic kung gaano ako natulungan. Grabing pasasalamat ko po. Thank you very much, Ma'am Yolanda, sa iyo pong pag-share. At yan ang ating pong testimonial ngayong araw. Bago tayo